Ang tenyente koronel na Aleman, upang patunayan ang kanyang hula, ay inutusan ng isang bilanggo na lamusong at tumayo ng tahimik sa tubig dagat, na napakalamig na 0 degrees Celsius. Pagkatapos, upang lubos na maabot ang limitasyon, hiniling ng tenyente koronel sa bilanggo na lamusong pa ng mas malalim, at umupo sa tubig. Ngunit pagkalipas lamang ng 2 minuto, ang buong katawan ng bilanggo ay nagsimulang manginig ng husto, hindi makontrol. Malinaw na siya ay nagkakaroon ng matinding hypothermia, at muntik nang mamatay sa lamig. Pagkatapos nito, ang tenyente koronel ay lumipat upang isagawa ang eksperimento sa isa pang bilanggo. Sa parehong paraan, ngunit hindi nagtagal. Ang ikalawang bilanggo ay kinailangang iakyat, dahil hindi na nito makaya. Ngunit ang kapansin-pansin ay ang mga resulta ng 2 pagsubok, ay hindi nagbigay sa tenyente koronel ng sagot na kanyang inaasahan. Kaya't nagpasya siyang gawin ito sa kanyang sarili. Hinubad niya ang kanyang Amerikana at pagkatapos ay lamusong sa tubig. Nang umabot ang tubig sa kanyang baywang, sinimulan niyang i-timer. Habang nagta-timer, nagmumura ang tenyente koronel habang umaakyat sa pampang. Bagamat siya ay may napakalakas na katawan at pambihirang tibay, nakayanan lamang niyang manatili ng 10 minuto sa matinding kondisyon. Ngunit ang lahat ng kanyang ginagawa ay para lamang sa isang layunin, hanapin ang sundalong Norwegian, na nakatakas kagabi. Noong 1940, nang sinakop ng Alemanyang Nazi ang Norwega at nagtayo ng mga tropa sa hilagang bahagi ng bansa, ang Reino Unido, na determinadong puksain ang puwersang pasista, ay nagtatag ng isang operasyon sa Norwega. Pinili at ipinadala nila ang isang grupo ng 12 piling sundalo, upang bumuo ng isang espesyal na unit ng komando ng Norwegian, at lihim na pumasok sa base militar ng Aleman, upang mangalap ng sensitibong impormasyon ng intelihensya. Hindi inaasahang, sa panahon ng misyon, sila ay natuklasan ng mga Aleman. Bilang resulta, buong 12 miyembro ng koponan ay napalibutan. Isang tao ang binaril sa lugar bago pa man makarik, 10 tao ang nadakip, maliban sa iisang tao na mapalad, na nakatakas. Ngunit sa mapanganib at matinding pagtakas na paglalakbay, ang sundalong iyon ay binaril sa paa ng mga Aleman, na nagdulot ng walang humpay na pagdugo, nag-iiwan ng sariwang pulang bakas sa malamig na puting nyebe. Bagamat labis ang sakit, hindi inintindi ni John ang pisikal na sakit, na nagpapahirap sa kanyang katawan. Tumayo lamang siya muli, hirap na hirap, naglalakad ng patakbo-takbo, sinusubukang tumakas mula sa paghabol, hanggang sa paglubog ng dilim. Hindi pa rin sumusuko ang mga Aleman sa paghahanap sa sundalo. Nagpaputok sila ng mga flare sa kalangitan, ginagawang maliwanag ang paligid na parang araw, at nagplano silang masiglang palibutan ang sundalo, dahil alam niyang wala na siyang matataguan. Kinailangan ng sundalo na gumawa ng mapanganib na desisyon. Tinanggap ng sundalo ang panganib na mamatay sa lamig. Determinasyon niyang lumangoy sa nagyayelong tubig, upang makatawid sa kabilang pampang. Pagkaraan ng ilang sandali, nang sinundan ng mga Aleman ang bakas, sa malapit na posisyon ngunit walang makitang bakas ng sundalo. Isang Aleman na opisyal ang isinawsaw ang kamay sa nagyayelong tubig, at nang hilahin niya ang kamay, napaatras siya sa matinding lamig. At sa gayon ay nagpasya na sa ganitong temperatura. Walang nabubuhay na nilalang ang makakaligtas. Dahil naniniwala siyang patay na ang sundalo, nagpasya siyang itigil ang paghahanap at bumalik, upang iulat ang sitwasyon sa tenyente koronel. Ngunit, ang tenyente koronel ay hindi madaling maniwala sa emosyonal na hula. Siya ay isang taong laging kumikilos ng may pag-iingat at loika. Naramdaman ng tenyente koronel na ang sundalo ay may kakayahang manatiling buhay. Sa makatuwid, agad niyang inutusan ang kanyang mga opisyal sa ilalim na ipagpatuloy ang paghahanap, sa anumang gastos. Kung buhay pa siya, kailangan siyang hulihin. At kung patay na siya, kailangan talagang makita ang kanyang bangkay. Samantala, sa kabilang pampang, si John, na may pambihirang tibay ng loob, ay matapang na lumangoy sa nagyayelong tubig dagat at matagumpay na nakaapak sa pampang. Sa kabilang panig, sa kanyang pagkapagod, nang akalain niyang hindi na niya kaya, at marahil ay mamamatay sa lamig sa gitna ng taglamig, nang hindi inaasahan. Nakakita siya ng 2 mabubuting binata. Nakita nila siya sa kritikal na kondisyon, kaya't agad nila siyang dinala sa kanilang tahanan upang gamutin. Agad na nailigtas si John, ngunit pagkalipas lamang ng ilang araw na pahinga, ang sugat sa kanyang paa na nakuha niya habang tumatakas, ay lalong lumalala dahil sa epekto ng lamig. Kung hindi ito nabigyan ng agarang medikal na atensyon, ang impeksyon ay magbabanta sa kanyang buhay. Nang makita ang panganib, mabilis na isinakay ng isa sa 2 binata si John sa isang bangka. Tumawid sa kipot at dinala siya sa bahay ng isang doktor. Doon, agad na binigyan ng paunang lunas ng doktor ang sugat sa paa. Tinulungan siyang maiwasan ang panganib ng kamatayan. Sa bahay din ng doktor, nang malaman niya ang higit pang balita ay hindi na niya napigilan ang sakit. Sa salaysay ng doktor, nalaman niyang sa mga araw na lumipas, walang tigil siyang hinabol at pinaghahanap ng mga Aleman.
At higit na masakit pa, ang lahat ng kanyang mga kasamahan matapos madakip, ay dumanas ng mababangis na anyo ng pagpapahirap, hanggang sa walang ni isa ang nakaligtas, silang lahat ay walang awang pinatay. Nang marinig iyon, tahimik na lumabas si Jan at sumandig sa isang sulok. Hindi mapigil ang sakit at dalamhati sa kanyang dibdib. Napahagulgol siya sa kawalan ng pag-asa, sapagkat siya na lamang ang huling pag-asa ngayon. Ang natitira sa buong pangkat, dahil doon, naunawaan niyang gaano man kabigat ang panganib. Kailangan niyang may parating ang impormasyon, kahit anong kapalit, ang mahalagang ulat na ito, at di naglaon ay hinarap ni Jan ang isang lokal na tagapagbalita. Malinaw na sinabi ni Jan sa tagapagbalita na ang kanyang layunin ay makarating sa Suesya, upang pagkatapos ay maipagpatuloy niya ang paglalakbay patungong Reino Unido at may hatid ng tuwiran ng ulat pangdigma para sa aliadong puwersa, ngunit binalaan siya ng tagapagbalita na, upang malampasan niya ang hangganan at makatungtong sa Suesya, kailangan niyang tumawid sa isang bahagi ng hangganan na nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng mga Aleman. Ang namumuno sa kampong bantayan na iyon ay walang iba kundi ang Tenyente Koronel, at matagal na niyang pinaghihinala ang buhay pa si Jan. Kaya hindi siya nagpakampante sa paghahanap sa tagapagbalita, at si Jan ay kailangang maging lubhang maingat. Di nagtagal, napilitan silang itigil ang kanilang bangka, dahil mababaw ang tubig kaya hindi makalapit ang sasakyan sa daungan. Nang maisip ni Jan ang kalagayan ng kanyang kalusugan at ang malubhang sugat sa kanyang paa, isang matabang tao ang walang nagawa kundi buhatin siya sa balikat. Dumaan sila sa tubig upang ihatid siya sa pampang at hindi mapuko ang pansin ng mga Aleman. Ang nalalabi sa paglalakbay ni Jan ay umaasa na lamang sa isang tabla na pampadulas sa nyebe na inihanda ng tagapagbalita para sa kanya, at nagpanggap siyang isang lokal upang makatawid sa hangganan. Nang hindi mahalata, matapos ang ilang araw ng pagod at hirap sa paglalakbay sa gubat at bundok na yelo, sa wakas, nakalapit si Jan sa istasyon ng pagbabantay ng mga Aleman. Ngunit sa harap ng marami at armadong mga sundalong Aleman, hindi niya napigil ang pangamba at takot na baka mabunyag ang kanyang pagkakakilanlang pag-anti. Dahil sa matinding kaba at takot na makilala siya, nagpasya si Jan na pabilisin ang pagdulas at umasa na agad siyang makakaalis sa mapanganib na lugar, ngunit dahil sa pagmamadaling iyon, nadulas ang paa ni Jan at bumagsak siyang padapa sa lupa, na agad na mataan ng mga Aleman sa sandaling iyon. Sinikap ni Jan na agad bumangon at umalis sa lugar na iyon, ngunit sa mismong sandaling iyon ay may malamig at makapangyarihang tinig na umalingaw-ngaw sa likuran niya, na nag-uutos na tumigil siya, at agad siyang nilamag sa takot. At ang nag-utos na iyon ay ang Tenyente Koronel, ngunit hindi niya nakilala si Jan. Sa halip, kusa pa siyang yumuko upang pulutin ito para kay Jan. Nahulog ang kanyang sombrero sa lupa, at alam ni Jan na hindi ito ang oras para magsalita ng marami. Kaya simpleng nagpasalamat na lamang siya, at agad na naglakad palayo, ngunit nang makalayo na si Jan ng kaunti, biglang may naisip ang Tenyente Koronel. Tumuwid ang kanyang tingin sa papalayong anino. Habang nagdudulas sa nyebe si Jan, biglang may isang eroplano pandigma na lumipad paikot sa ibabaw niya. Naramdaman niyang may kakaiba, bigla siyang kinabahan. Napagtanto niyang maaaring nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlang pag-anti. Agad siyang lumingon at buong lakas na dumulas pababa sa gilid ng bundok. Kasabay nito, binago rin ng eroplanong pandigma ang direksyon ng lipad. At naging parang baliw na pinaputokan siya ng diretso. Buti na lamang at nakailag si Jan at napaurong pabagsak. Ngunit bago pa siya makabawi, mabilis muling kumabig ang eroplano at nagpaputok. Nang ikalawang bugso ng bala, bagaman wala pa ring tumatama kay Jan. Ngunit ang malalakas na pagsabog ay nagpasiklab ng pagguho ng nyebe. Nakakikilabot, pilit na dumulas si Jan ng buong bilis upang makaligtas. Ngunit hindi pa rin niya nalampasan ang nakapanghihilakbot na rumaragas ang agos ng nyebe. Sa huli, lubos na nalibing ang kanyang buong katawan sa makapal na nyebe. Akala noon ng piloto na wala ng pag-asa si Jan na mabuhay kaya panatag siyang umurong. Ngunit di nagtagal, isang himalang pangyayari ang naganap. Sa pamamagitan ng pambihirang lakas ng loob, nakawala si Jan mula sa puting nyebe. Ang kanyang mukha noon ay mapatla sa lamig at puno ng mga sugat. Sa kalagayang malabo ang paningin at tinitiis ang sakit, sinikap pa rin niyang umasa sa likas na pagtitiis at gamitin ang kanyang mga kamay na walang anumang pananggalang upang hukayin ang nyebe. Nang may matibay na pas siyang makaalpas sa puting libingang ito, hindi na niya alam kung gaano nakatagal ang lumipas. Sa wakas, nakaahon din si Jan mula sa banta ng nyebe. Ngunit masyado nang malubha ang kanyang mga sugat, na hindi na niya kayang tumayo at magpatuloy pa. Wala nang ibang paraan, napilitan si Jan na gamitin ang sarili niyang sugatang mga kamay at hirap na hirap, na gumapang pataas sa nyebe. Dahan-dahan, hakbang kung hakbang, sa gitna ng matinding sakit na bumabalot sa buong katawan. Hindi tinalikuran ni Jan ang misyong pasan niya. Iyan ang pagpapatuloy ng pakikipagsapalaran sa paghatid ng mahalagang ulat, kahit ang katawan ay punong-puno ng sugat at halos wala ng lakas. Dahan-dahan pa rin niyang iginugulong ang sariling katawan pasulong, na para bang isa na lamang siyang buhay na bangkay.
Sa wakas, sumugod siya sa isang bahay sa gilid ng daan. Bumagsak siya roon mismo, at swerte niya, naagapan siya at tinulungan ng pamilyang nakatira sa bahay na iyon. Palihim siyang inakyat ng babae at itinago sa silong ng bubong ng bodega. Ngunit hindi pa rin tumitigil ang hukbong Aleman. Sa pagtugi sa pinagtataguan ng lalaki, gamit ang talas ng isip at kutob ng kanilang general. Alam nilang si Jan, kahit inilibing na raw sa malupit na bagyo ng niebe, ay may malaking tsansang buhay pa rin. Kaya personal niyang sinundan ang isang pangkat ng mga sundalo papunta rito upang hanapin ang lalaki. Pagdating doon, napansin niyang aligaga ang dalagang taga roon. Halatang kinikimkim ang kaba at hindi may tatago ang pangamba. Lalo pang tumaas ang pagbabantay ng Tenyente Koronel. At dahil sa kilos ng dalaga, agad niyang naamoy ang ilang kain na hinalang bakas. Sinundan niya ito at diretso siyang pumasok sa bodega. Sa loob ng bodega, narinig na ni Jan ng malinaw ang yabag at boses ng kaaway na papalapit. Kaya mula sa ibaba, agad siyang nagkubli ng mas malalim sa tuyong damong nakapatong sa silong ng bubong. Mahigpit ang kapit niya sa baril, at matamang nakatingin pababa sa silong. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan nang binuksan ng Tenyente Koronel ang pinto ng bodega. Pumasok siya ng maingat, habang ang puso ni Jan ay tila lulundag na sa kanyang lalamunan. Kumakabog ito ng mariin, na para bang gusto nang sumabog sa kanyang dibdib. Sa pagitan ng tuyong damong tumatakip sa kanya, malinaw na natatanaw ni Jan ang natatanging sombrero ng Tenyente, na kumikislap sa ibaba, ngunit sa mismong mahalagang sandaling iyon, biglang nahulog ang plakang may sagisag ng Alemanyang Nazi na nakakabit sa dibdib ng Tenyente. Kaya agad siyang tumigil at hindi na ipinagpatuloy ang masusing pagbusisi sa silong gaya ng balak niya noon. Dahil sa dangal niya bilang isang sundalo, mas mahalaga pa yun sa kanya kaysa sa anumang bagay, pati na ang paghuli sa kaaway. Ngunit dahil natatakot siyang baka sumiklab ang isa na namang pagsalakay ng hukbong Aleman anumang oras, palihim nila siyang iniahon sa kabundukan at itinago sa isang lihim na kubo. Kasabay niyon, binigyan pa nila siya ng ilang gamit na kailangan niya para mabuhay. Nang gabing iyon, muling nilupig si Jan ng nakakatindig balahibong bangungot. Ang mahabang panahon ng pagtakas ay unti-unting dumurog sa kanyang loob. Hanggang sa muli siyang mapahimlay, at isang matinding kirot na dumurog sa buto ang biglang gumising sa kanya. Tumingin siya sa kanyang paa at agad niyang napansing may mali. Kaagad niyang hinubad ang medyas at maingat na inalis ang balot ng benda. At ang nasal ayan niya noon ay isang nakapangingilabot na tanawin. Sapagkat ang kanyang dalawang daliri sa paa ay malubhang nanggang mamatay na. At ang mga sugat ay lalo pang lumalala, habang umaalingasaw na ang napakasangsang na amoy. Alam niyang kung hindi niya ito maagapan, katapusan na niya. Sa gitna ng napakalamig na kabundukan, kailangang pairalin ni Jan ang bakal na loob at matinding pagnanasang mabuhay. Pinigil niya ang takot at sinimulan niyang putulin ang nabubulok na laman ng kanyang mga daliri. Ang matinding sakit ay halos hindi na niya makaya, kaya napapadaing siya sa tindi ng hapdi. Nang bahagya siyang kumalma, uminom siya muli ng isang lagok ng alak upang maibsan ang kirot. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pagputol sa ikalawang daliri sa paa. Pagkaraan ng matagal na pakikipagbuno sa huling hapdi, ang ikalawang daliri sa paa ni Jan ay matagumpay ding naalis. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sakit ay lampas na sa kaya niyang tiisin at halos mawalan na siya ng malay. Kahit nanginginig ang buong katawan niya sa sobrang sakit, nagpumilit pa rin si Jan na ubusin ang natitira niyang lakas para maitahi. At may bandahan ang mga sugat, habang binabangga siya ng pagod na naipon sa maraming araw ng pagtakas. Dagdag pa ang matinding sakit na kagagaling lang niya, kaya tuluyan siyang bumaon sa malalim na pagkakatulog at wala nang malasap na anuman sa paligid. Ilang araw ang lumipas at nagpatuloy ang pagtulong ng mga taga-nayon kay Jan. Sa paghahanap ng daan papasok sa Suesya, hindi lamang nila siya tinulungan na makahanap ng ligtas na ruta, kundi sila pa mismo ang gumawa para sa kanya ng isang pangsalubid sa niebe. Nang makita ni Jan ang masugid na paghahanda ng mga taga-nayon para sa kanya, labis siyang naantig, at malinaw niyang naunawaan na kung wala ang tulong, natahimik at buong pusong ibinibigay ng mga taong narito. Kahit hindi siya mahulog sa mga kamay ng hukbong Aleman, mamamatay pa rin siya sa lamig at pagod sa gitna ng napakalupit na lupain ng niebe. Nang maisip niya iyon, lalo lamang tumibay ang pasya ni Jan na kailangan niyang mabuhay. Kailangan niyang may hatid ang ulat upang matulungan ang mabubuting taong ito, na sa lalong madaling panahon ay mapalaya mula sa malupit na pananakop. Sa wakas, itinago nila siya sa likod ng isang ligtas at tagong pader na bato. Pagkatapos ay ipinaalam nila kay Jan na darating agad ang tagapagbalita upang sunduin siya. Ngunit habang lumalalim ang gabi, hindi pa rin dumarating ang magsasundo sa kanya. Ang gabing malamig ay patuloy na nagpayanig sa kanya sa ginaw. Ang tubig mula sa maliliit na batong nakalawit sa itaas ay patak-patak na tumatama sa kanyang mukha, at nagyayelo iyon hanggang maging mga tipak ng yelo, kaya pati ang kanyang supot na tulugan ay nabasa at nanlamig. Hindi niya iyon mapainit, at hanggang sa ika-4 na araw pa dumating muli ang tagapagbalita sa nayon. Kaagad niyang tinanong kung bakit hindi pa rin iniaalis ng mga taga-nayon si Jan.
Nang marating ang dapat na tagpuan, saka pa lamang nabigla ang mga taga-nayon nang mapagtanto nilang naihatid na pala nila si Jan sa maling lugar, at sa gitna ng matinding pagkalito ay agad silang nagtipon at mabilis na kumilos. Umakyat sa bundok para hanapin ka pagdating nila sa taguan mo. Nangingilabot nilang nakita na ang puok na iyon ay natabunan na ng makapal na yelo at nyebe. Ni kaunting pag-aalinlangan ay wala, dali-dali nilang inalis ang nyebe, na may munting pag-asa na buhay ka pa rin. Hanggang sa makahukay sila ng butas at nakita nilang nakahandusay ka na roon. Ang katawan mo ay nababalutan ng yelo at tila wala ka ng hininga. Ngunit sa mismong sandaling iyon, dahan-dahan mong idinilat ang mga mata at nasaksihan ang tagpong iyon. Agad nilang ipinagpatuloy ang paglinis ng nyebe sa paligid at hinatak ka palabas sa lupang nagyayelo, at nang mailabas ka na nila, hindi maitago ng dalawa ang pagkamangha kaya agad nilang tinanong kung paano. Paano mo nagawang makaligtas? Sa loob ng 4 na araw sa gayong matinding kalagayan, ipinagmalaki ni Jan. Dahan-dahan niyang kinuha mula sa kamay niya ang isang maliit na candy. Lumilitaw, sa 4 na araw na iyon lamang isang candy at ang nyebe ang nakatulong sa kanya na makapanatili. Matapos ang aral na iyon sa buhay at kamatayan, maingat na minarkahan ng mga tag-aron ang kinaroroonan ni Jan. Nagtago sila at dali-daling umalis. Di naglaon, natagpuan din siya ng huling tagapagbalita, dahil sa napakatinding paghahanap ng mga Aleman. Hindi sila makakilos sa araw kaya napilitang maglakbay sa gabi. Ngunit nang malapit na sila sa hangganan, natuklasan nilang pinalakas ng mga Aleman ang pagbabantay at pag-iikot, mahigpit sa kahabaan ng hangganan. Animo pati lamok ay hirap makalusot. Sa bigat ng sitwasyon, napilitan silang huminto muna at magkubli sa isang kuweba. Naghintay sila ng mas mainam na pagkakataon para ipagpatuloy ang paglalakbay. Hanggang dumating ang isang natatanging araw, ang araw ng pambansang araw ng Norwega. Dinalhan siya ng bagong tagapagbalita ng magandang balita na maaari na siyang umalis. At hindi lang iyon, dinalhan pa niya si Jan ng isang pirasong tradisyonal na cake para sa pagdiriwang ng pambansang araw ng Norwega. Ipinabatid ng tagapagbalita na sa loob ng ilang araw ay daraan ng isang kawan ng mga USA. Nalilipat sa tinatahak na ruta sa hangganan, at iminungkahi niyang magtago si Jan sa gitna ng kawan. Samantalahin ang dami at gulo ng mga hayop para makaiwas. At para makaiwas din sa mga matang bantay ng sundalong Aleman, agad na sumang-ayon si Jan sa planong ito. Bagaman delikado ang paraang ito, iyon lang ang munting sinag ng pag-asa na natitira noon. Ilang araw ang lumipas, at gaya ng hula, nagsimulang kumari pa ang malaking kawan ng USA. Dumulas siya sa gitna ng maputing nyebe, nakatago sa hanay ng mga USA. Hinayla siya ng isang puting USA, at mabilis siyang dinala papunta sa hangganan ng Suesya. Sa pag-asa at matibay na pananalig, ngunit ang ingay ng daan-daang paa ng mga USA na tumatapak sa nagyayelong-yelo ay mabilis na. Nakatawag ng pansin ng mga Aleman, at ilang bantay ang napalingon. Sa gulat sa kahanga-hangang tanawin, wala silang napansing nakasingit si Jan sa gitna. Ngunit sa sandaling iyon, napansin ni Jan na lumuluwag ang lubid na nakakabit sa paragos. Dali-dali niyang inabot at sinikap na mahigpit itong kapitan. Ngunit sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Biglang nawalan ng balanse ang paragos at tumagilid ng marahas. Hindi sinasadyang nasalayan ng isang sundalo ang tagpong iyon. Nabalutan ng matinding takot ang buong mukha niya habang gumugulong siya sa nyebe. Ang dating sugat ay labis na naapektuhan at napalabas siya ng malaking dugo. Pinilit niya ang huling nalalabi niyang lakas upang maibalik ang paragos. Nang makita niya sa malayo ang mga anino ng mga sundalong Aleman na humahabol, dumulas si Jan sa likod ng mga bato, at hindi nagtagal. 3 sundalong Aleman na ang halos nakadikit sa kanya, alam niyang hindi na siya makakatakbo ng malayo. Nakahandusay si Jan sa likod ng mga bato, at handa na siyang lumaban hanggang sa huling hininga. Ngunit napakarami ng mga Aleman, at sa kamay niya ay iisang bala na lang ang natitira. Habang papalapit ng papalapit ang yabag ng mga sundalong Aleman, lumakas ang desperasyon sa dibdib niya, kaya itinaas ni Jan ang kanyang baril. Hindi upang tumama sa kaaway, kundi upang itutok mismo sa sarili. Ngunit sa mismong sandali ng kamatayan, hinatak siya ng puting USA gaya ng isang anghel na tagapangalaga. Bigla itong muling sumulpot sa harap niya, at ang tanawing iyon ay muling nagsindi ng pag-asa para kay Jan. Agad niyang hinawakan ang lubid na nakakabit sa USA. Muling itinali ang paragos at mahigpit itong inangkin. Hindi na siya nagdalawang isip, itinaas niya ang baril at pinaputok sa ere. Ang malakas na putok ay nagulat sa USA. Sa isang kisap mata, kumari pa ito pasulong ng parang baliw. Hinatak si Jan sa ibabaw ng yelo, habang ang mga sundalong Aleman ay itinaas ang kanilang mga baril at nagpaputok ng sunod-sunod sa kanya. Ngunit sa swerte niya, ni isang bala ay hindi tumama sa huli. Dahil sa bilis ng USA at sa matinding pagnanasang mabuhay, nakaabot si Jan sa hangganan at tuluyang nakatapak sa lupa ng Suesya. Pagkalipas ng 3 buwan, naroon na si Jan sa punong himpilan ng aliadong puwersa.
Dito niya personal na iniabot ang mahalagang ulat ng katalinuhan. Lihim itong iniulat sa nakatataas, at lahat ng tao rito ay tinatawag siyang bayani. Walang humpay ang papuri sa kanyang katapangan at pambihirang lakas ng loob. Ngunit sa puso ni Jan, kailanman ay hindi niya itinuring ang sarili na isang bayani. Para sa kanya, ang mga mamamayan ng Norwega ang tunay na nagbuwis ng sarili para tumulong. Sila ang kumalinga at nagprotekta sa kanya sa buong mabagsik na paglalakbay. Sila ang tunay na mga bayani.